Sa isang video ay masinsinang kinausap ni Tita PB Love ang Cuatro Marias na sina Badiday, Irene, Marjorie at Erna. Unang sinabi ni Tita sa kanila na lagi silang magpakabait, maglinis ng bahay at wag sirain ang mga gamit. Dahil sila Tita at pamilya niya ay parang guest na ng Cuatro Marias, kaya responsibilidad ng mga ito na panatilihing maayos at malinis ang bahay para pag dumating silang pamilya ay mamangha sila. Dagdag ni Tita na ibibigay naman niya lahat ng mga gusto nito at nilinaw din ni Tita sa kanila na ang gusto niyang mangyari sa mga allowance ng mga ito ay unahin ang mga kakailanganin nila sa school bago ang pamilya. Hindi naman pwedeng araw-araw sila bigyan ni Tita ng pera. Dagdag ni Tita na wag silang magpapadala hanggat hindi pa nabibili ang mga gusto at kakailanganin nila. Sagot naman ni Tita PB Love ang lahat ng kakailanganin nila sa bahay, hatid sundo pa sila sa school. Alam naman niya mismo na hindi niya katulong ang mga ito pero gusto lang talaga niya na malinis ang bahay at para lang din masanay ang mga ito sa malinis na kapaligiran. Pangalawang sabi ni Tita PB Love sa kanila na dapat walang inggitan, kung may problema ang isa dapat magtulungan. Kung na-bored sa bahay, mag-aral. Kung walang magawa ay piliing magbasa ng mga libro or dictionary para lumawak ang bokabularyo. Basahin nila ang mga libro ni Badiday at baka magustuhan din nila ang nursing, dagdag ni Tita na alam niyang kayang-kaya ito ni Erna at Marjorie. At dapat ganon din ang gagawin ni Irene dahil binigyan na niya ito ng isa pang chance. Kapag bakante ang laptop ni Badiday ay pwede itong hiramin nila Irene, Erna at Marjorie para i-google ng mga ito ang gustong malaman. Nilinaw din ni Tita sa kanila na may limit ang pagka-cellphone, dagdag ni Tita na alam lahat ni Peter Paul ang mga social media accounts ng mga ito kaya updated sila kung ano ang mga ipopost nila. Nabanggit din ni Tita na hindi siya active sa Facebook, sa Messenger lang. Dahil para sa kanya ang Facebook ay para sa kay-abangan, dagdag niya na makikita naman natin na sobrang humble nilang magkakapatid. Walang anumang pini-flex sa Facebook, mga sexy post na makapal ang lipstick. Payo ni Tita sa nabi humble lang sila kung ano man ang narating nila, tanggalin ang kay-abangan. Laging may po at opo makipag-usap, ugaliin din nilang magmano kung may mas nakakatanda sa kanila. Pinayohan din sila ni Tita na laging magsimba kasi napansin niya ang mga ito na hindi hilig. Sinabi naman ni Badiday kay Tita na minsan na niyang inaya ang ibang Marias na mag-convert sila into Katoliko. Agad naman nilinaw ni Tita PB Love na hindi nila kailangang mag-convert para magsimba sa Katoliko dahil iisa lang ang Diyos na sinasambahan natin, iba-iba lang ang pangalan. Ibinahagi naman ni Tita kay Erna na wala itong dapat ipag-alala dahil sobrang safe sa lugar nila, sobrang bait at kilala sila ng mga kapitbahay, nirerespeto sila dahil may kapamilya silang congressman sa lugar. Kahit pagabihin si Erna sa daan ay asahan mong walang mangyayari sa sobrang safe sa kanilang lugar. Walang drugs, kahit sigarilyo at pag-iinom sa labas ay bawal. Unless kung may gagawing kalokohan ang Marias sa labas ay talagang isusumbong ito sa kanila. Ayon pa kay Tita na ayaw niyang may problema, ayaw niyang makarinig ng sumbong. Kung ang mga ito ay mag-focus lang sa pag-aaral, sakripisyo at walang kaartehan ay talagang makakapagtapos sila. Napag-usapan din ni Tita PB Love si Madeline, sobrang sayang nito at talagang sakripisyo daw talaga ang kailangan. Dagdag niya na hindi lang silang mga scholar ang nagsakripisyo kung hindi pati ang kanilang mga sponsors, dahil hindi naman basta-basta binabagsak ang pera at namumulot na lang sila. Lahat ng pera ay talagang pinagtrabahoan nila. Ulit silang sinabihan ni Tita PB Love na magtiyaga-tiyaga lang at stay away from social media. Pinaalala din ni Tita sa kanila na bawal ang boyfriend kasi marami na siyang tinulungan na hindi nakapagtapos kasi buntis na. Alam naman daw ni Tita PB Love na determinado ang mga ito na makapagtapos ng pag-aaral. Kitang-kita niya ang determinasyon ni Badiday at sana tularan ito ng tatlo. Lahat ng gamit na kinakailangan ni Badiday sa kurso niyang nursing ay binibigay niya, kompleto. Nabanggit din ni Tita PB Love ang paparating na package para kay Badiday, mga kakailanganing gamit ng isang nurse. Sa katunayan ay ngayong uwi niya ay may dala rin siyang gamit para kay Badiday. Isa na dito ang relo na para talaga sa mga nursing at agad naman ito pinakita ni Badiday sa camera. Natanong ni Tita PB Love si Erna kung ano ang plano nitong kukuning kurso. Sumagot naman si Erna na hindi niya alam.
Pinayohan siya ni Tita PB Love na wag e-pressure ang sarili at pag-isipang mabuti kung ano ang makakaya niya, hindi naman pwede na dahil nursing ang kukunin ni Marjorie ay nursing na lang din ang kukunin niya, dapat pag-isipan ito ni Erna kung saan siya magaling at hanggang saan ang kaya niya. Nakiusap naman si Tita sa kanila na walang tumulad kay Madeline na bigla-bigla na lang uuwi, dagdag ni Tita na hindi niya kaya yun at maawa naman ito sa kanya dahil nung July, pag-uwi nila Irene at Marjorie sa Davao ay talagang sagad yung gastos niya. Tawag ng tawag siya kay Kuya Tutoy na bibili ng anumang kulang nila, pinaayos pa niya yung bahay ni Irene. Agad naman nagsalita si Irene at nagpapasalamat ito kay Tita PB Love sa pagpapaayos ng bahay niya. Agad din siyang sinagot ni Tita na dapat ay magpakabait na ito. Ngumiti na lang si Irene at sinabing opo. Wish din ni Tita na sana balang araw ay makapunder din ang Marias. Dahil kahit ano pang tulong ang ibibigay nila ng kanyang asawa kung hindi ito pahalagahan ng mga Marias ay talagang mawawala. Inanyayahan din sila ni Tita PB Love na matutong mag-vlog ng sarili dahil maliit lang naman ang kinikita ng YouTube channel nila, kulang na kulang at para na lang din makatulong bawat isa sa kanila. Sabi naman ni Tita kay Erna na wag itong mag-alala dahil tutulungan niya ang pamilya nito, konti man ibibigay niya at least makakabuti na. Dagdag ni Tita na basta makakaya lang ay talagang kakayanin niya katulad ng ginawa niya sa pamilya ni Buddy Day at Irene. Nagpapasalamat si Tita sa kanila sa pakikinig at sinabing yun lang, agad din naman nagpapasalamat ang Marias kay Tita PB Love. Tinanong naman ni Tita si Erna kung anong family name nito, at kung may Facebook na ba ito. Sumagot naman si Erna sa kanyang family name at sinabing meron na siyang Facebook. Sinabihan siya ni Tita PB Love na e-message lang siya sa Messenger kung may itatanong or hihingin ito sa kanya. Pinayohan din siya ni Tita na always mag-say ng hi, hello at good morning kay Sir Paul. Pinaalam naman ni Buddy Day kay Tita PB Love na yung cellphone ni Marjorie ay iniwan nito sa Davao para sa kapatid, dagdag ni Buddy Day na yung isa niyang cellphone ang gamit ngayon ni Marjorie. Pero okay lang daw dahil iiwan naman yung cellphone sa bahay pagdating ng pasukan, iiwan sa bahay nila. Sumang-ayon naman si Tita PB Love at sinabing mas mabuti ng ganun dahil mas makapag-focus talaga ang mga bata sa pag-aaral kung walang cellphone. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.